Ang nangyayari, ngayon, nag-hearing muna yung Senado while the lower house waits, no? And then after the hearing in the Senate, they will go to the House. So the danger there is dito na pumapasok yung possibility na masisingitan ng ibang proposal. May panganib pa rin na masingit ang pagbabago sa political provisions ng 1987 Constitution. Ayon sa policy analyst na si Michael Henry Yusinko, dadaan sa proseso ng pagsasabatasang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH6. Dito maaaring maisingit ang probisyon na maaaring baguhin ang mga probisyon ng konstitusyon na may kaugnayan sa politika. They can still change it. They can still add on other amendments. That's just the very nature of the legislative process, right? Na magdidebate sila, hihimayin nila, and then magugulat ka na lang, iba na yung produkto. Ito rin ang pananaw ng political analyst na si Froilan Calilong. Ayon kay Dr. Calilong, walang kasiguraduhan na tanging mga usapin lang patungkol sa ekonomiya ang mababago sa hakbang na ito. Kumbaga the Pandora's box, once you open it, it will be open also to other provisions, notwithstanding yun lamang mga economic provisions. Ilan sa mga pinangangambahan na maaaring mabago sa political provisions ng konstitusyon ay ang klase ng gobyerno at termino ng mga politiko. Ayon kay Yusinko, napapanahon na rin naman na amyendahan ng konstitusyon, partikular na ang ukol sa pang-ekonomiya. Kasi we need to increase market competition in those areas. Education, mass media, advertising, public utility. So I'm not really about the influx of foreign direct investment kasi that has a lot of issues to be resolved din. Sa kabila naman ito, kailangan pa rin anyang ikonsidera ang magiging gastos sakaling umusad ang hakbang na baguhin ang 1987 Constitution. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.